John 1:29, Juan, Kabanatang 1, ang talata ay 20 siyam. Ang sabi po ay ganito, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tayo pong lahat ay manalangin. Dear Lord, what we know not, teach us what we are not, make us what we have not, give us. In Jesus' name, amen. The next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Ano ba ang ibig sabihin ng behold? Behold is watch out, look, see, stare at, consider, contemplate, check it out, gaze upon, pay close attention. You fix your eyes. Kanino po? Sa ating Panginoong Hesukristo, sa Kanya, to Him, sa Panginoon. Hindi kinakayag ni John the Baptist ang mga tao para hangaan siya, kundi kinakayag niya ang mga ito na tumingin sa ating Panginoong Hesukristo, na paglagakan ng pag-asa, na i-considera ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya kinakayag o hinihikayat ang mga tao para siya ay hangaan, bumilib sa Kanya. Hindi niya sinabing masdan ninyo kung paano ako mangaral. Kapag ako ang nangaral, lahat ay mababago. Kapag ako ang nag-Bible study, lahat mabunga ang magiging Bible study. Kapag ako ang humayo, sigurado, fruitful ang magiging resulta. Hindi gagawin ni John the Baptist iyon, kasi tama ang kanyang motibasyon, tama ang kanyang puso. Ang wika niya sa 3:30, siya ay kinakailangang dumakilang, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. He must increase, I must decrease. Itinuturo ni John the Baptist ang mga tao sa Panginoon, hindi sa kanyang sarili, hindi sa kanyang magagawa, hindi sa kanyang eloquence. Pagka ako'y narinig nyo, talagang mababago ang inyong pangunawa. May babago ang inyong perspektibo. Kahit putiki, magbabago ng pagkatao pagka ako narinig. Hindi gayon. Itinuturo ni John the Baptist, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Nung makita niya na dumarating ang Panginoong Hesukristo, this man is our only hope. Tanong, nakikita bang maliwanag ang Panginoong Hesukristo sa ating paggawa ng ating mga desisyon? Isinasaalang po ba natin siya? Hindi ba maitatatwa ang iyong malaking pagpapahalaga sa Kanya? Ang sabi ni Spurgeon ay ganito, the primary duty of a Christian minister is to direct people's attention to Jesus Christ, or may I rightly say, His only duty. Ulitin ko po yun, the primary duty of a Christian minister is to direct people's attention to Jesus Christ, or may I rightly say, His only duty. Ito lang ang tungkulin ng isang naglilingkod sa Panginoon, ang ituro ang mga tao sa Panginoong Hesukristo. Hindi lang minister, ito ay trabaho, ito ay tungkulin ng bawat isang nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Siya ay talagang mahalaga. Again, I don't care if I sound a broken record to you, but I will say it again. To those who believe, He is precious. Sa kanila na sumasampalataya, siya ay mahalaga. Siya ang mahalaga. Siya ba ang pinakamahalaga sa buhay mo? Siya nga ba?
hindi natin maaaring itago ito sa mga taong nakapaligid sa atin. Kung ang buhay mo ay malayo sa Diyos, kahit ano pang sabihin mo, it doesn't matter what you do or say. Kung talagang malayo ang Diyos sa iyong buhay, kahit ano pang sabihin mo, talagang malayo ang Diyos sa atin. Kung malayo siya, kung tayo lumalayo patuloy sa Kanya. Marahil ay ito ay oras na para sa iyo. Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. O maybe naglulumo ka sa dami ng mga isipin, sa dami ng mga alalahanin, sa dami ng mga intindihin. May I encourage you, brethren, masdan mo ang kordero ng Diyos. Look to Him. The next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Anong ibig sabihin ni John the Baptist nang sabihin niya, ang Lamb o kordero? Hindi siya nagpapakilala ng isang pet na aalagaan, hindi isang sinsin, whitey or blackie, spotty, hindi gayon ang ipinakikilala sa atin ni John the Baptist. Huwag natin kalilimutan na si John the Baptist ay isang Hudyo at anak ng isang saserdote, si Zacarias. Kaya alam niya ang ibig sabihin ng kordero. Nais kong limitahan sa tatlo ang pagtanaw ng mga Hudyo sa kordero, sa lamb. Tatlong bagay ang maaaring namumuo sa kanilang isipan kapag napag-uusapan ang kordero o ang lamb. Ano yung tatlong bagay na ito? Lamb is a substitute. Ito ay isang kapalit o kahalili. Ang isa pang marahil ay pagtingin ng mga Hudyo, lamb is a sacrifice. Ito ay isang hain. Pangatlo, lamb is a sin bearer. Ito ay tagapagdala ng kasalanan. Bantad na bantad marahil sa mga Hudyo ang pagtuturo sa unang aklat sa Biblia, sa aklat ng Leviticus. Genesis, ang unang aklat ng Biblia. Kayo basta nakatitig lang kayo. Look at your Bible. Sa aklat, sa unang aklat ng Biblia, sa Genesis, sa 22, tumatango-tango pa yung basahin nyo sa Genesis, yung unang aklat ng Biblia, hindi Leviticus, kung saan sinubo si Abraham nang iutos ng Diyos na ialay si Isaac bilang handog na susunugin. Walang alinlangan si Abraham na siya'y sumunod sa utos ng Panginoon. Alam niyo ba na ginugal ko pa ito, ang layo ng Beersheba to Mount Moriah, doon sa sinasabing ialay mo ang iyong pinakamamahal na anak, 40 miles, 64.374 kilometers. Imagine niyo, 64 kilometers mahigit from Beersheba to Mount Moriah. Pero si Abraham hindi nag-alinlangan na ialay ang kanyang pinakamamahal. May diin doon yung ialay mo ang iyong pinakamamahal na anak. Alam niya na ang ibig sabihin ng pag-aalay na yon ay papatayin niya yung kanyang minamahal na anak. Pero siya ay sumunod sa Panginoon ayon dito sa Genesis 22 verse 3. Samahan niyo akong bumasa doon para makita natin na ang aking sinasabi ay nandito nga dito sa ating binabasa at sa verse 3 ng Genesis 22. Si Abraham nga ay bumangong maaga, papatayin na yung kanyang minamahal na anak. Hindi siya nagdahi-dahilan sa Panginoon. Pwedeng sabihin ni Abraham na malayo, halos 3 araw kung lalakbayin.
Hindi ko na lang iaalay, baka pwede naman pagsapan na lang natin yan, Panginoon. Hindi, siya ay bumangon maaga. Alam niyo, yung pagbangon ng maaga ay karaniwang tanda ng excitement. Hindi siya excited na patayin ang kanyang minamahal. Sino ba naman ang magiging excited na patayin yung kanyang minamahal na anak? Kundi marahil ay excited siya sa gagawin ng Panginoon sa yugtong yaon sa kanyang buhay. Nais niyang masaksihan ang dakilang gawa ng Panginoon. Kaya marahil bumangon siya ng maaga at gusto niyang masaksihan ang kamanghamanghang gawa ng Panginoon. Tanong, ikaw ba ay umaasa pa rin, yung nag-expect pa rin na makakita ng kamanghamanghang gawa ng Panginoon? Ang sabi ng verse 4 ng ikatlong araw, kita nyo, sa ikatlong araw, it took him some time to arrive at Mount Moriah. Nang ikatlong araw ay tiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo, at sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito 10 ng asno, at ako at ang bata ay paroroon doon, at kami ay sasamba. Ano ang tingin ni Abraham sa kanyang gagawing iyon? Sila ay sasamba. Kapatid, hindi pa tayo inaatasan, hindi pa tayo sinasabihan ng Panginoon na ialay ang ating minamahal. Pero nag-aalanganin na tayo ng bumangon maaga para sumamba. Napakahirap. Naalala ko si Jomel. 13 years, tama po ba, Ma'am Evelyn? 13 years. Ano sabi mo, Ma'am Evelyn? 15 years na inantay mali pa pala yung tanda ko. 15 years na inantay si Jomel. Ganun kakamalang yung, tapos sasabihin ng Panginoon, ialay mo yung kaisa-isang anak. Tagal namin inintay, tagal namin, pero hindi gayon ang tingin ni Abraham. Hindi siya nagdahilan. Ang tingin niya sa gagawing iyon ay pagsamba. Kapatid, hindi pa nga inaas sa atin yung pinakamamahal sa atin. Napakahirap na kapatid na Cesar, yung kasi iaalay sasaksakin mo sa dibdib si Jomel. Paano mong magagawa ang mga bagay na yaon? Pero si Abraham, na alam natin ang istorya, dahil ang tingin niya ay iyon ay pagsamba sa Panginoon. Sumunod siya ng walang pag-aalinlangan. Ang sabi sa verse 7, at nagsalita si Isaac. Sa verse 7, at nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, na sinasabi, ama ko. At kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit saan naroon ang kordero na pinakahandog na susunugin? Where is the lamb? Na yung for burnt offering. At sinabi ni Abraham sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng kordero, ng lamb, pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat sila'y kapa, yumaong magkasama. At alam niyo ang nangyari, mga kapatid. Hindi naman natuloy na ihain si Isaac, di ba? Sa verse 13, at itiningin ni Abraham ang kanyang mata at namalas, at narito ang isang tupang lalaki, lamb, sa dakong likuran niya, nahuli sa
dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. Oh, bakit hindi ka sasamba, kapatid, sa ating Panginoon? Dapat wala ka ng anak eh. Dapat patay na yung anak. Pero iyon ay kinaawaan ng Panginoon. Merong namatay, merong substitute na inhalili. At sino yon? Ang Panginoong Jesucristo. Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Yung pangalawa, lamb is a sacrifice. Ito'y isang hain. Remember Exodus 12, ang huling salot ng Panginoon sa mga taga-Egypt. The angel of death ay papasok sa bawat bahay sa Ehipto upang kitilin ang buhay ng mga panganay. The death of the firstborn is certain. Sigurado iyon. Salamat na lang sa Panginoon. Mayroon siyang tagubilin. Anong tagubilin? Magpapatay ang buong kapulungan ng Israel ng tupa, ng lamb, isa sa bawat sangbahayan, at ipapahid ang dugo sa hamba ng pinto na pinakamatanda pagdaan ng anghel ng kamatayan. When I see the blood, 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 I will pass over you. Oh, hindi ka ba matutuwa noon, mga kapatid? Dapat, kung panganay ka, sino ang mga panganay dito? Panganay, patay na yon. Oh, dapat yung panganay doon sa yung mga minamahal sa buhay ay patay na. Oh, hindi ka ba sasamba, magpapasalamat sa Panginoon? May anak ka na, may yung mahal mo sa buhay. Dapat nawala ng lahat 'yon. Pero salamat sa Panginoon. Nagkaroon ng probisyon. Merong tupa, merong lamb na naging sacrifice, merong namatay para sa mga panganay. Gayon mo ba tinatanaw? Ang Panginoong Jesucristo nung sabihin ni John the Baptist, behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Naway dalhin tayo nito sa tamang pagsamba sa Panginoon, pagpapasalamat sa Kanya. Nagpapasalamat ka pa rin ba ng buong puso mo sa Panginoon? Are you forever grateful sa ating Panginoong Jesucristo? Paano mo tinatanaw? Yung usapin ng pagsamba ay napaka-halaga. Ito'y pagpapasalamat natin sa Panginoon na nagbigay sa atin ng ating buhay. Kaya tayo iniligtas ng Panginoon ay para magbigay, magbalik ng papuri sa Kanya. Excited ka pa rin ba na sumamba sa Panginoon? Nandun ka na, idinadrag mo na yung sarili. Matutulog na lang ako. Nasa na yung dati mong alab sa Panginoon? Nalimutan mo na ba ang ginawa niyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo? He is our substitute. He is our sacrifice. And He is our sin bearer. Siya yung tagapagdala ng ating mga kasalanan. Sa Isaiah chapter 53, 53 hanggang 7. Ang sabi sa Isaiah chapter 53 verse 3, simulan natin sa verse 3. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman gaya ng isa na pinagkublihan ng kanyang muka ng mga tao
na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman, hindi ang kanyang kasalanan ang kanyang dinala. He is our sin bearer at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at nilamhati, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Ito yung verse 7. Siya'y napighati, gayon may nang siya'y dinilamhati, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero. Ayun na dinala sa patayan. Our sin bearer, gaya ng kordero na dinala sa patayan, at gayon may gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipig, gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. He did not retaliate for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of God. Just for you. Ginawa niya yun para sa iyo, kapatid. Pasalamatan kaya natin ang Panginoon. Sino? Ang sabi noong Ethiopian yun. Kanino sila sabi ng propeta ito? Sa kanya bang sarili? O sa iba pa? At ipiniliwanag ni Philip, the evangelist, Philip the deacon. At simula dito sa Acts 8 yun, kung nais nyong tignan siya at magmula sa mga salitang ito, pinangaral niya ang Panginoong Heso Kristo. Siya yung dinala sa patayan dahil sa kanyang mga latay. Dahil sa mga latay ng ating Panginoong Heso Kristo, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, in whom we have redemption through His blood. Nawawala ba ang pagpapasalamat na yon? Saan nagkulang ang Panginoon? Baka tayo ang kulang, marahil ay tayo yung may malaking pagkukulang. Kulang tayo sa pag-alaala. Kaya nga natin ginagawa ito para hindi natin malimutan yung ginawang kabutihan ng Diyos sa atin. Tayo ay lubos na magpasalamat sa Kanya. Tayo, of all people, tayo yung pinaka-dapat na nagpapasalamat. Dahil una, binubuhay niya tayo. Yung hininga, tayo nabubuhay. Meron ang ating buong pagkatao dahilan sa Kanya. Yung physical life na meron tayo, sa Kanya galing yan. At yung pagkaligtas sa atin, iniligtas tayo hindi kayo iniligtas dahil sa kung ano pa man, dahil sa magaling ka, dahil sa gilas mo, hindi, dahil sa kabutihan ng Diyos, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing and regeneration of the Holy Ghost, hindi ba? Not by works of righteousness which we have done. Ang pinaka gusto ko yung picture ng ating Panginoong Hesus Kristo, yung nandoon sa Leviticus 16, once a year ay nag-aalay ng dalawang tupa
at ang isang tupa ay susunugin at handog sa kasalanan, ang isang tupa ay iiwan doon sa pinto ng tabernakulo at papatungan ng kamay at ihahayag yung kasalanan ng buong Israel. Hindi matatapos ng 30 minutes itong ating pag-aaral. Pagka gayon ang ating ginawa, ihahayag, kasalanan pa lang, baka abutin na ng 1 oras. Yung lahat ng kasalanan noong buong Israel ay papatong doon sa tupa at isa'y ililigaw doon sa hilang. Napaka-miserable noong marahil nung buhay ng tupang yung daladala niya, yung picture, yung daladala, yung scapegoat, yung daladala niya ang kasalanan ng buong bayan ng Israel. Hindi na nanaisin, layo-layo na yung tupang iyon at iyon ay larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya yung scapegoat, siya yung tupa, siya yung substitute, siya yung sacrifice, siya yung nagdala ng ating mga kasalanan. Hindi ka ba mapapaawit nito? Worthy is the Lamb. Sabi doon sa Revelation 5:11 and 12, at nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda, at ang bilang nila ay 10,000 tig sa 10,000 at libo-libo na nangagsasabi sa malakas na tinig, karapat dapat ang kordero, worthy is the Lamb. Karapat dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, ng kayamanan, ng karunungan at ng kalakasan at kapurihan at kalwalhatian at pagpapala. Ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng karangalan. Isang pagpapasalamat ito. Yung ginagawa natin ito ay pag-aalaala noong ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. We should be forever be grateful sa ginawa niyang malaking kabutihan. Yung kahalagahan. May tanong si KPJ nung isang buwan pa yata, na ano daw yung kaibahan ng mga mananampalataya noon at yung mananampalataya ngayon, na tila baga medyo, kung ikukumpara sa mananampalataya na noon na handang mamatay sa kanilang pananampalataya, ay yung ngayon ay parang hindi na pareho lang naman yung Diyos na nakilala nila at yung Diyos na nakilala noon. Maybe ito ang sagot na kulang sa realization. Tayo sa panahon natin, kulang tayo sa realization ng kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Buhay na buhay sa kanila yung ginawa ng Panginoon. Ang Diyos ng mga Diyos, ang Lord of Lords and King of Kings ay naparito para iligtas tayo. Do we realize that in the fullest sense? Nawa ay ibalik tayo ng Panginoon sa matamis na ulayaw sa Kanya at pag-alaala sa kanyang ginawa doon sa krus. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Dalangin po namin na ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng pagkatuto, Panginoon, ng kalaguan, Panginoon, sa iyong ginawa
doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.